Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So dito ulit tayo sa ating mga ah, yung impeachment hearing ni trial ni Sara Duterte. Kaya lang postpone ngayon sa tindi ng ulan sa Manila. Pero pag-usapan pa rin natin mga kababayan. Ngayon, bukas magre-resume siya. Tutukan natin po yung impeachment trial. Lalo tutukan natin yung mga senator judges po na imbes na kampi sa katotohanan, kampi kay Sara. Diretsuhin na natin. Kampi kay Sara, imbes sa katotohanan. Dapat kampi sa katotohanan, wag dapat kampi sa kakampi. Di ba, mga kababayan? So ito po kasi, mga kababayan, pagliliti sa impeachment, hindi po siya paligsahan ng kasikatan o bayaran ng utang na loob. Di ba? Isa po siyang sagradong proseso ng ating konstitusyon. Kung saan po yung ating mga senador ay umuupo bilang mga hukom, mga senator judges, hindi defense senators. Tama po, mga kababayan. So kung mananaig po ang bulag na kakampi sa halip na ang matitibay na ebidensya ang tingnan ng ating mga senator judges, yung matitibay na ebidensya po sa korupsyon at yung pag-aabuso sa kapangyarihan. Wawasakin ito mga kababayan yung tiwala ng ating mga mamamayang Filipino. At gagawing lisensya para sa lahat ng susunod na mga opisyal na magnakaw po at magsinungaling ng walang parusa. Yun ang magiging consequences po. Magiging very bad president po siya, mga kababayan. Kaya po dapat tutukan ng ating mga mamamayang Filipino ang gawain nitong pong behavior nitong mga senator judges na ngayon po ay nakaharap sa impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Bawal po dapat yung bias, kaya lang yun ang nakakalungkot sa atin pong nakikita ngayon sa mga senator judges, lalo na po yung kampi kay Sara Duterte. Kitang-kita po, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin ang bias. Di ba po? So, ngayon pong painit ng painit ang makasaysayang impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. Ipapaalala natin mga kababayan sa ating mga senador na ang Senado po ay hindi lang isang institusyon ng ating mga mambabatas. Sila ay opisyal ng gumanap bilang isang impeachment court. So bilang mga senator judges, ang kanilang tanging tungkulin ay maging patas po mga kababayan. Makinig sa katotohanan. At timbangin dapat yung mga ebidensya batay sa batas. Walang po ang dito mga kababayan ang personal na pakikipagkaibigan o itong partidong politikal nila. Masakit at nakakadismaya na mismong ang Malacanang ay napilitan ng magbabala. Nag-remind sila laban sa ilang mga senador na tila umaarte mga kababayan bilang mga defense lawyers o tagapagtanggol na mismo ni Sara Duterte. Alam na natin kung sino-sino ito mga ang bansang nga natin po, defense senators. Dapat maiya po sila sa kanilang mga pinagagawa sa Senado. Imbes na makiisa sa paghanap mga kababayan ng katotohanan, tila nakapiring ang kanilang mga mata dahil sa takot sa pamilyang Duterte o dahil sa pansariling interes sa susunod na eleksyon o maybe para sa kanilang sariling proteksyon dahil karamihan sa kanila sangkot din sa mga anomalya at ang kanilang pag-asa po si Sara Duterte kung manalo. Mapapawalang sala sila mga kababayan. So ang pagpanig sa isang individual sa kabila mga kababayan ng mabibigat na akusasyon ay tahasang pagtalikod sa sinumpang tungkulin sa ating bayan.
Kaya po dapat tutukan ito ng ating mga mamamayang Pilipino. Bantayan natin itong ating mga senador. Dapat mas lalong tutukan ang kanilang mga gawain, ang kanilang galawan nitong mga senator judges. At hilingin natin sa kanila yung impartial, absolute impartiality. Siyasatin natin mga kababayan kung paano nila haarapin ang mga konkretong ebidensyang nakalatag laban sa Vice Presidente sa ilalim ng 4 na articles of impeachment na isinampa laban sa kanya, mga kababayan. Di ba? Ngayon pag-usapan natin yung pagbabanta sa seguridad ng bansa, yung death threat ni Sara at yung kanyang pagwawala. Hindi po ito simpleng politika, mga kababayan. Ito ay isang usaping pambansang seguridad. Mismong si National Bureau of Investigation Director, Melvin Matibag yung nagsabi, at maging yung ilang miyembro ng NBI tumayo bilang mga testigo upang patunayan na ang death threat ni Sara Duterte ginawa laban sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Malinaw po, seryoso, it's real at malinaw yung intent. Yung intent na ipapatay yung ating Pangulo, intent and capability na gawin, i-implement yung ganyang plano. So ang NBI ay nagsagawa na rin, mga kababayan, ng manhunt laban sa mga kasabwat ni Sara Duterte sa assassination na plot. Now, doon naman po sa issue ng maling paglustay ng confidential fund, sentro ngayon ng paglilitis yung 612.5 million pesos na pondo ng Office of the Vice President saka ng DepEd. Nung secretary pa siya ng DepEd. So sa testimony, mga kababayan, ng Commission on Audit State Auditor, tulad po ni Attorney Roderick Wamil, binunyag niya na ang Office of the Vice President sa ilalim ni Sara Duterte ang kauna-unahang ahensya na tumanggi sa audit memo. Kinonfirma din nila na ang mga kahinahinalang mga peking pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos at saka si Alejandro Piquit. So dahil, mga kababayan, sa mga anomalya nag-issue po yung Commission on Audit ng mga Notice of Disallowance o ND na nag-uutos po kay Sara Duterte na ibandera at ibalik ang kabuang 448 million pesos na taxpayers money. 375 million para sa 2023 at saka 73 million para sa 2022 na question po ng Estado. So, tandaan natin ang pera ng naghihirap na mga Filipino ay hindi personal na allowance po ni Sara Duterte. Ngayon, nandun din yung kanyang pagsisinungaling sa SALN at tagong yaman. Yung nabanggit na 6.7 billion na nasilip, mga kababayan, ng AMLAC. So dito lalong iinit, mga kababayan, yung usapan sa impeachment ni Sara Duterte. Nabisto noon sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council ang naka-ririmarim na 6.7 billion na pasok-labas, mga kababayan, o labas-masok na suspicious transactions sa mga bank accounts na konektado po kay Sara Duterte. So kung ang 6.7 billion, mga kababayan, ay na-record na, paano pa kaya ang bilyon-bilyon ng transaksyon na hindi na-report, mga kababayan, o itinago na cash o tinago sa cash, mga kababayan? So ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na nasa kamay na ng Senado ang mga bank records at bubuksan na sa lalong madaling panahon, mga kababayan.
So upang harangin ito, pilit na tinatago at ayaw pabuksan ng kampo ni Sara Duterte ang kanyang BIR tax records at saka yung mga mga bank accounts. So ang hindi pagdeklara mga kababayan at pagtatago ng yaman ay malinaw na paglabag sa batas at pagtataksil sa tiwala ng bayan. Yung tinawag natin na betrayal of public trust. So ang mga ebidensya mula sa NBI, Commission on Audit, mga records mula sa AMLAC, saka yung mga bank records mga kababayan, ay hindi gawa-gawa. Ito yung mga opisyal, silyado at legal na mga dokumento. So ngayon, ibinasura na mga kababayan ng Supreme Court ang mga petisyon ni Sara Duterte upang harangin ang impeachment. Wala na pong dahilan ang Senado, kundi ang harapin ang katotohanan. Dapat huwag po magbulag-bulagan itong ating mga senador, lalo yung mga kaalyado ni Sara Duterte, para lang po isalba yung vice presidente. So gumagawa sila mga kababayan ng isang mapanganib at nakamamatay na halimbawa o isang president, masamang president. Kasi po mga kababayan, kapag pinatakas nila ang isang makapangyarihang opisyal sa kabila ng bilyon-bilyon na questionabling yaman at tayagang pagbabanta sa buhay ng iba, binibigyan na rin nila ng go signal ang bawat tiwaling opisyal mga kababayan na hinaharap na magnakaw, pumatay at mang-abuso dahil alam nilang kaya silang isalba ng kanilang mga kakamping politiko sa Senado. So that is a very bad precedent. So ang hustisya mga kababayan ay dapat pantay. Kung ang isang maliit na kawani ng gobyerno ay natanggal po sa trabaho dahil lang sa hindi pagdeklara ng lumang sasakyan o maliit na ari-arian sa kanyang salin, bakit itatrato na tila above the law ang isang makapangyarihang Sara Duterte? Di ba? Kung ang isang ordinaryong guro o mahirap na Pilipino na kulong mga kababayan dahil lang sa maliit na laga, 5,000, yung taga Catanduanes pong school principal. Di ba? So ano ang dahilan para palampasin ang bilyon-bilyong pisong winaldas na pundo ng ating bayan? So ang magiging hatol ng mga senador ay hindi lang mga kababayan hatol kay Sara. Ito pa ay hatol kung may hustisya. May hustisya pa ba para sa mga mahihirap o kung para sa mayaman at makapangyarihan lang ang batas sa Pilipinas po? So timbangin dapat ang ebidensya. Huwag ang koneksyon. Diba? Bantayan natin mga kababayan ng ating mga senator judges. Bantayan natin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Bukas magre-resume po yung impeachment trial. Tutukan po natin ang bawat galaw ng mga senador, lalo yung mga kakampi ni Sara Duterte.